Ombudsman ang lumabas na ulat sa pahayagan na base sa isang memorandum, si Senador Juan Ponce Enrile umano ang utak ng pork barrel scam. Kaya si Enrile humihingi ng formal na dispensa mula sa naturang pahayagan. Nakatutok si Jam Sisante. Batay sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, hindi daw si Janet Lim Napoles kundi si Senador Juan Ponce Enrile ang utak sa 10 billion peso pork barrel scam. Ayon sa pahayagan, sa 8 pahinang memorandum daw ni Assistant Ombudsman Joselito Fangon na isinumite kay Ombudsman Conchito Carpio Morales, nakasaad na si Enrile daw ang unseen hand na nagpapagalaw ng operasyon, kung saan may malaking kickback umano ang mambabatas sa pork barrel na inilalagak sa mga peking NGO na konektado kay Napoles. Pero si Ombudsman Carpio Morales nagulat raw sa balita dahil wala naman daw siyang natatanggap na 8 pahinang memorandum. I have several memo. I don't recall about an 8-page memo. Pero ang memo na natatanggap ko, more than 200 pages. Sa isang statement, nagpasalamat naman si Enrile kay Carpio Morales nang pabulaanan nito ang artikulong lumabas sa Inquirer. Inatasan na raw niya ang kanyang mga abogado na hilingin sa ombudsman na imbestigahan at disiplinahin ang mga nag-leak ng ulat na hindi totoo. Nais ipasilip ni Enrile ang emails at phone records ng mga tao sa tanggapan ng ombudsman at Inquirer na nakapangalan sa report. 3 bagay ang nais ni Enrile mula sa Inquirer. Humingi ito ng paumanhin sa kanya, ilathala ang denial ng Inquirer sa katulad na paraan ng paglathala nito sa ulat laban kay Enrile at dapat daw makipagtulungan ng Inquirer sa investigasyon ng Ombudsman para malaman kung sino ang responsable sa peking leak. Nanindigan naman si Enrile na inosente siya. Sabi naman ni Senador Miriam Defensor Santiago, ang matinding kaaway sa politika ni Enrile, kung totoo ngang may memo sa Ombudsman na nagsasabing si Enrile ang mastermind ng pork barrel scam, pwede nang mag-apply si Napoles bilang state witness dahil hindi na siya ang pinaka-guilty. Pag nagkagayon, acquitted o mapapawalang sala na si Napoles. Pero kailangan daw sumunod si Napoles sa kondisyon na isisiwalat niya ang lahat ng detalye tungkol sa pork barrel scam. Ayon naman kay Justice Secretary Laila De Lima, dapat munang aminin ni Napoles ang kanyang partisipasyon sa scam bago ito maging state witness. Sa ngayon, bukod sa reklamong plunder na inihain ng DOJ-NBI sa Ombudsman, nahaharap din sina Enrile, Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla sa panibagong plunder complaint at administrative charges na inihain ng Field Investigation Office ng Ombudsman. Tumanggi ang Ombudsman na sabihin kung kailan nila matatapos ang investigasyon sa mga reklamo ng plunder. Pag mabilis, magre-reklamo. Pag matagal, nagre-reklamo. So I'm not going to say whether it's going to be done or over by week's end, by the year's end. Sa Senado naman, hindi pa nabubuo ang Ethics Committee na hahawak sa administrative charges sa 3 senador kapag ni-refer ito ng Ombudsman. Wala kasi nagpepresentang mamuno sa komite. Siguro dahil siyempre mahirap na trabaho yan. Kahit nung nasa House of Representatives ako, yung Committee on Ethics, ang isa sa pinaka nilalayuan na komite dahil siyempre ikaw ay uupo at huhusga sa kapwa at kasamahan mo. Nangako sa Senate President Franklin Drilon na bubuuin ang komite kapag may pinadala ng reklamo ang Ombudsman. Handa naman daw sina Enrile, Estrada at Revilla na sagutin ang mga alegasyon at patunayang wala silang sala. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.